6:00 po ng hapon. Nasunugan, pangatlong bahay po kami nasunog. Mula po to sa isang mag-asawa na nag-away sila. Pumutok yung alarma. Diretso ako sa headquarter namin para kunin yung truck. Kaya wala rin po ako nailabas na kahit po damit po wala po nailabas. Lahat sunog po talaga. Talagang lagablab na yung apoy. At hindi, tinatawanan lang yung tubig namin gawa ng napakalakas ng hangin. Wala talaga kami bahay. Wala na kami bahay, mawala kayo sa amin. Bawat taon, milyong-milyong halaga ng bahay at ari-arian na tutupok sa sanhi ng sunog. Maswerte nang matuturing ang mga taong nakaligtas sa apoy at nakalalasong usok. At dahil sa buwan ng Marso ang simula ng panahon ng tag-init, maraming sunog ang naganap sa buong bansa. Ano ba yung mga cause ng mga sunog? Mga pinagsusimulan yung mga kapabayaan ng mga tao, halimbawa, pinabayaan nila yung mga kandila na naiwan. Yun. Unang-una, kandila na naiwan. Pangalawa, yung mga salasalabat na kuryente, ma'am, na tinatawag ng spaghetti. Karaniwan pinagmumulan, ma'am, yan ang sunog. At saka yung mga naninigarilyo, ma'am, sa mga no smoking area, basta na lang nila tinatapon yung mga sigarilyo nila sa mga papel, basura, din pagmumulan, ma'am, ang sunog yan. At saka yung pang mga appliances na luma, ipinare-repair pa, hindi naman dapat na mga kinagat na ng daga yung mga wire, ipinare-repair pa, yun ang pinagmumula mga sunog. Sa taong ito, karamihan sa mga sunog ay nagaganap sa mga residential areas kung saan ayon sa mga fire officials, ang problema ay mga koneksyon sa kuryente. So nakita natin yung mga tao na sanay sa malamig, noong mga February, January, December, November, malamig. So nag-a-adjust yung katawan ng tao. So maraming ginagamit ng mga appliances tulad ng mga electric fan, aircon, o kaya kung minsan talagang 24/7 na yung electric fan o yung mga ibang kagamitan. Sa kabila ng aktibong kampanya ng mga fire brigades, patuloy pa rin ang pagtuturo sa marami ng fire prevention tips, partikular na ang maling gawain at gamit ng mga electrical appliances. Ang leading cause of fire pag ganito is electrical related. So, yun nga, maraming gumagamit ng mga appliances na nagkukos kung minsan overheating o kaya mga paggamit ng mga jumpers na mga bangkabayan dito sa mga informal settlers. Kapag jumper extension cords ang pinag-uusapan, mga kababayan, kailangan po natin baguhin ang ating pananaw sa ating pakikisama at pakikipagkapwa. Ang nangyayari kasi dyan na normal practice ng ating mga pag ito may bahay ka dito, may kakilala ka, may kaibigan na walang kuryente, makikisaksak yun for the purposes na sabihin niya magkaroon lang siya ng ilaw o isang electric fan. Pero kalaunan, pag nagtagal, marami na ring mga connections ng mga appliance na ginagamit. Ito yung talagang isa sa talagang cause ng sunog sa mga kabayan. At pangalawa yung jumper, paggamit ng jumper. Halos araw-araw nagaganap ang sunog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at buong bansa. Kamakailan, libo-libo mga pamilya ang nawala ng tirahan sa Parola, Tondo, Maynila. Ngayon pong buwan ng Marso, sinimulan po yung Fire Prevention Month. Pero bago po dumating pa yung Marso, nauso na po yung sunog. Nakakailan na rin po tayo dito sa Maynila. Paano natin po maabisuhan ang ating mga kababayan na para maiwasan po ito? Napakabigat po nito. Napakabigat na problema, Chairman, dahil kasi yung mga bahay natin dito sa mga informal settlers, dikit-dikit ang mga materyales, saka yung mga gas-gas, yun ang madalas makasunog. Nandito po tayo ngayon sa Delpan Sports Complex, kung saan pansamantalang naninirahan ang may 5,000 pamilya pagkatapos po ng isang malaking sunog dito po sa Tondo. Ang problema mo namin ngayon, yung titira namin, yung walang-wala, katulad sa akin ngayon, walang-wala, wala kami maibili na materyales sa bahay namin. Yung pagpatayo ba, yung tatayo namin. So nandito po tayo ngayon sa Delpan Sports Complex. Nasa likuran po niyan yung Delpan Evacuation Center. May mga tao din po doon. Meron din po tayo sa Barangay Hall. Yung mga nasa Coast Guard po, nilipat na po namin dahil secured place po yung sa Coast Guard. Yun naman pong mga nasa Almario Elementary School ay nagsipag-uwian na po sa kanilang mga bahay. Pakadami pa ng tumutulong sa amin. In fact po,
Napakahaba na po ng schedule namin. Hanggang bukas po may magbibigay po. Meron din po mga nagpapakain. Nananatili ang mga nasunugan sa mga evacuation centers kabilang ang Delpan Complex. Marami sa kanila umaasa na mabigyan ng tulong ng ating gobyerno upang makapagtayo ng sariling mga bahay. Kaya talaga kailangan magkaroon tayo ng massive housing. Nang mailagay naman sa ayos itong ating mga kababayan mahihirap. Yun nga, pakiki-coordinate nga ako kay Secretary Maros at sa ating NSA kung paano ma-resolve itong problema ng ating informal settlers. Mula sa isang bahay, marami ang nadamay. Paano ba natin masisiguro na ligtas ang ating mga electrical connections? Kailangan i-check natin sa mga competent electrical inspectors yung ating mga connection para masigurado natin na appropriate yung kontador natin dun sa mga kagamitan natin sa loob ng bahay. Isa pang pinagmumula ng sunog, yung pagcha-charge ng cellphone, kailangan pag nag-charge sila, huwag nilang iiwanan ng magdamag. Yung mga light material, kailangan huwag nilang ilapit doon. Kailangan, pag bibili silang appliances, kailangan tingnan muna nila mabuti kung dumaan sa quality control. Mura nga, kayang bilhin, hindi naman natin sabihin na sila mapipilit na o bumili kayo na mahal, kung yun lang kaya. Kaya doon na uwi. Kaya lang, tingnan na lang nila kung tatagal. At ang paggamit naman nun, pwede naman, huwag na lang nilang tathabaan ng gamit. Pag alis ng bahay, panatili na lang, patayan ka nilang safety switch. Yung mga open wire naman, bago sila simulan, balutan nilang mabuti para hindi rin sila madisgrasya. Ano ba ang dapat natin gawin kapag nasusunog sa ating mga bahay? Ang gusto naman natin malaman kay Kagawad Gerald John Sobreva ay kung nagkaroon na ng sunog, ano ba ang dapat natin gawin? Opo, ang first po muna na ano natin ay wag na wag tayo magpapanik. Paano ka hindi magpapanik? Opo. Sunog. Ako kahit sabihin mo na, huwag ka magpanik. Papanik talaga ako. At susubukan po natin na magpapanik kasi mas importante po yung buhay kumbaga kesa doon. Kasi pag nagsimula tayo na magpanik, nagiging mas malaking kalat po yung pag-iisip natin So, hindi mo nauna kung ano yung pinaka-importante. Yes, ma'am. Opo. Kaya mas wag na wag po tayong papasok sa CR. Siyempre ang the best pong gawin natin, lalabas tayo ng bahay natin at sisigaw tayo at hingi tayo ng tulong. Karamihan po sa mga nasasawi sa sunog ay nakakalanghap ng usok. Ano ang dapat gawin kung makapal na ang usok mula sa isang bahay na nasusunog? Kung natrap man sa loob, huwag basta magbubukas ng pintuan. Gamitin ang likod ng kamay para i-check ang doorknob ng pinto. Huwag mo muna itong buksan kung mainit. Kapag isang pintuan ay lumabas na ang usok mula sa ilalim, huwag mo na itong buksan dahil ang reaksyon ng hangin at apoy ay mas lalong mapanganib. Ano naman ang gagawin kapag nagliliyab ang inyong damit? SDR or Stop, Drop, and Roll. Pagbabago ng ating nakagawian, pag-iingat sa ating mga kagamitan, ilan yan sa mga paraan para ang sunog ay maiwasan. And we'll be giving you more life-saving tips when we come back dito lang sa 10 for Pinas.